main channel, Captain Ito, may secondary channel, Captain Vlog, para Hi, welcome to my channel, welcome to my vlog, and I'm still a vlogger. Sobrang ganda. Parang sa Korean drama ko lang ito napapanood. Pero, boom! Dalawang sikat na YouTube vlogger ang magkasunod na pumanaw kamakailan. Si Lloyd Cafe Cadena at si Emma Numeres. Milyon-milyon ang sumusubaybay sa kanilang vlogs. Marami silang napapasaya at na-inspire sa kanilang kwento at hilig nila online. Kasama sila Lloyd at Eman sa content creator na bumago sa industriya ng pagpapatawa or entertainment sa Pilipinas. Pero ngayon, tela museum na lang ang kanilang mga YouTube channel na naglalaman ng masasayang alaala na iniwan nila sa kanilang mga fans or subscriber. Ang fans ni Lloyd Cadena nag-aalala sa pamilya at kaibigan na naiwan ng vlogging superstar, kaya tanong ng marami, ano ba ang mangyayari sa mga YouTube channel pag pumanaw na ang content creator nito? Ayon sa Google, ang company na namamahala sa YouTube, mas madaling sagutin ito kung naplano ng content creator kung ano ang mangyayari sa kanyang account bago siya pumanaw. Kapag kasi matagal nang inactive ang account, ay maaari na itong burahin ng Google. Kasama na ang video at iba pang content na konektado dito. Kaya may inactive account manager feature ang Google. Dito paplanuhin na may-ari ng account kung sino ang otorisadong mamamahala sa kanyang account sa sandaling maging inactive o pumanaw ang account users. Ito raw ang pinakamadaling paraan para malaman ng Google kung ano ang gagawin sa account ng isang content creator na pumanaw na. Paano naman kung hindi na plano ng content creator o vlogger kung sino ang mamamahala ng kanyang account? May isa pang option. Maaaring humingi ng permiso ang pamilya o representative ng pumanaw na ipasara ang channel. Sa ilang pagkakataon ay maaari rin nilang ibigay ang laman o content ng account. Ang password makukuha ba ng iba? Ayon sa Google, dadaan muna sa masusing pagsusuri bago ibigay ang password ng content creator sa pamilya man niya o sa pinagkakatiwalaang representative kung patuloy namang magkakaroon ng ad placement ang content ng vlogger. Maaaring ibigay ng Google ang kita mula rito sa pamilya o authorized representative ng pumanaw na content creator. Pero, manghihingi ang Google ng mga dokumento para siguraduhin kapamilya o otorisado ng namayap content creator ang makikinabang sa kikitain pa ng kanyang video. Ayon sa Google, pananatilihin nilang safe ang information ng content creator kahit pumanaw na ito. Gusto mo yun? Gusto ko yun! Bagay mo sa akin ito. Bagay mo sa akin. Thank you so much for watching. Don't forget to like, share, and subscribe, and hit the notification bell for more wonderful tips and updates.